of Miss Anne. We meet here today to honor life of Miss Anne. We give thanks for her life and ask God to bless her now that her time in this world has come to an end. Dear family and friends, we have come to the moment when we must say goodbye to Miss Anne. But one thing is for sure, she would not want you to remember her in sadness, but rather in love, with a smile and thinking of all the happy, love-filled moments in her life. And before po tayo mag-proceed para po sa ating last viewing, meron po bang gustong mag-message from the family? Kahit 3 members lamang po. So, unang-una po, ako po pala yung bunsong kapatid ni Titaan. Bago po ako kwento, mag-share, may gusto lang din ako i-share. Thank you po na yung pumunta kayo. Kahit malayo yung place, alam ko, tsaka mainit, sobrang init. Ma'am, thank you. Okay na? Sa mga tumulong po sa amin, sobrang napaka-grateful po ng family namin sa inyo. So, it only shows po na maraming nagmamahal kay ate despite yung yung weather natin na sobrang init at yung lugar po ng resting place ni ate ay sobrang layo. So, thank you po. So, si ate po, ayan, magkukwento na po ako ha. Si ate po ay pangalawa sa magkakapatid, 4 po kami. Pero last year lang po, nandito rin kami na iinatid ni ate yung pangatlo naming kapatid na si Freddy. Kilala nyo na rin po. So si Freddy, nandun lang po siya sa malapit. So si ate, gusto niya din malapit sa dito. Talaga ito yung place na favorite place ni ate. Tuwing papasyal kami doon sa lola abong namin. So 3 na po yung pangatlo si ate. So, kwento ko lang po, pag pumupunta kami rito, binibisita namin yung mga naiwan, nakaalis na, ay laging nagpipicture si ate dito kasi nakikita niya yung view. Natutuwa siya sa view. Ito po yung yung sa video, nakikita niya yun sa video kagabi. Ito po yung place na yun. Yung kung saan po ilalagay si ate, madalas yan, yung mga pamangkin niya, yung anak ko, dito po talaga siya spot niya, tsaka dun sa space, dun sa kay Freddy. Doon po yung picture na niya. So, mabuti po nakakuha kami ni Kuya na yung spot na yan, merong in God's will po talaga yata or binigay, may-ari yan, pangatlo kami. So, pero buti na lang po merong, yun, may mabait sa langit. Siguro dahil mabait si ate, binigay sa amin yan. Kasi gusto talaga ni ate yung spot na yan para pag nagpipicture. So si ate po, nung bata po siya, nung elementary po, isip ko kasi, wala siyang medal. Hindi po siya active, pero ang pinaka-medal niya po is most behave. So, inisip ko, si ate, wala pala nung bata hanggang pagtanda niya, umabot siya sa edad na ito. Talagang consistent siya na behave siya, wala po siyang kaaway. Pag meron pong umaaway sa amin, sa family namin, or sa kanya, hindi po niya pinapatulan. Behave lang po talaga siya. And ayaw niya kasi ng sasama yung loob niya. So instead na mag-talk back siya, kasi kami ni Kuya, hindi kami pumapayag, lalaban din po kami. Pero si ate, hindi na po, tatahimik na lang siya, pupunta na lang siya sa kwarto, magse-cellphone, lalaruin niya yung mga pamangkin niya. So,
Tapos kinabukasan, okay na. Hindi na siya magtatanim ng sama ng loob kasi ayaw na magkimkim ng sama ng loob dahil masakit sa puso, dahil na may sakit po sa puso, di ba? Si ate po, inborn yung sakit niya sa puso, pero, kumbaga, ano siya, hindi siya madamot. Kung ano yung meron siya, di ba, may trabaho siya, mag-iipon siya, hindi niya isa-save yan sa kanya. Magsasave siya konti, pero siguro 50% ibibigay niya sa amin, ikakalat niya yun, kay mama, kay papa, basta sumahod siya, matik agad yan, tatawagin niya si mama at si papa. O ito, bigay niya na, kahit ayaw tanggapin nila mama at kanila papa. So, hindi, sa inyo talaga yan. Tapos, bibigyan niya rin yung mga pamangkin niya, pag Pasko, kahit wala siya. Talagang ipapamod niya yung pera niya, hindi siya ganun dadamot. Tapos, nalaman ko rin, nung nagtitingin ako ng mga ano niya, yung mga diary niya, o yung mga kausap niya, kaya nung hinanap ko yung mga friends niya nung college, tsaka nung sa work niya, para makita rin nila si ate sa huling pagkakataon. Marami po silang kwento na natuklasan namin, at marami silang binanggit na si ate nga po ay sobrang bait. Wala po siyang, kumbaga, nagpapautang, hindi siya naniningil. Sobrang bait ni ate. Kaya siguro talaga, kinuha na siya ni Lord kasi ganun po siya. Wala kaming naging away na matindi ni ate. Kami nila kuya. Kami ni kuya nag-aaway. Tapos si ate, kung mag-aaway kami ni kuya, si ate ang kakausap. Kausapin namin, magsusumbong si ate, magsusumbong kay kuya. So yun, pero ganun na nga sa mga away kapatid. Pero masyado namin mahal yung isa't isa. Sila mama, tsaka sila papa po wala dito. Pero alam ko po nahihirapan sila ngayon sa bahay. Kasi ayaw nila rin nakita si ate na ganito. Tapos, wala pong anak si ate. Pero marami siyang pamangkin. Lahat po ng kapatid na anak ni kuya, tsaka ni Freddy, inalagaan niya, lalo na yung sa anak ko, si Mark, tsaka si Sisi. Yun yung huli niyang inalagaan. Yung unang panganay niyang angkol, si Kungkong. Yan, mahal na mahal kanya Kungkong. Sumunod si Elena. Si Elena, talagang panganay na babae. Tapos sa bunso, si Sisi. Pag umuwi siya or pumapasok, bago siya pumasok sa office, lagi umaga yan. Gigisingin niya, kukulitin niya, kahit tulog pa kami, maiingay siya. Kunwari, wala siyang pakialam kung magising ka, wala rin kami magagawa, hindi namin siya maaway. So, kukulitin niya si kuya, sabi niya, gisingin mo na si Sisi, lalaruin niya kasi yan, bago siya uminom ng kape. Tapos matataranta na kami ni mama. Tapos, after nun, papasok na siya. Yun yung routine niya everyday. Then, afterwards, kapag hapon na, diretso siya sa bahay. Hanapin niya agad si Sisi. Kukulong na sila sa kwarto. Bawal na, sasarado niya yung pintuan. Wala nang pwedeng makialam. Doon, tuturuan niya si Sisi. Si Sisi po ay 2 years old lang, pero alam niya na mag-count hanggang 100. Niyayabang sa akin ng ate ko yan. Marunong mag-ABC, magsabi ko anong pangalan. Lahat po yun. Tinuro ni ate, tsaga sinaga niya. Ganon din yung ginawa niya sa lahat ng mga pamangkin niya. So, masakit po sa amin, na iniwan kami ni ate, pero kailangan po namin siyang i-let go. Kasi nakikita rin po namin siya, kami sa bahay, nakikita rin po namin siya kung gaano siya nahihirapan na. Sabi niya, maitim na yung pupo. Tingnan niyo, maitim na. Pero, sige pa rin siya, ang lakas pa rin, maano pa rin siya. So, yun nga, dahil nakikita na rin po namin siyang medyo so, pinapayagan na namin, ikaw ate, pinalet ko namin, nandito ka na sa pinaka resting place mo. No more pain, no more worry.
simbahan, magkasama na kayo nila Lola. Ang Ate Mina, tsaka ni Freddy. Last year lang, ikaw yung naghatid kay Freddy. Ngayon, ikaw naman yung nandirito. Salamat sa lahat ng tinulong mo sa family namin. Sobrang wala ka na pero binibigay mo pa rin sa amin. Thank you, Ate. Tita Ana, mahal na mahal ka namin. Paalam po, Ate. Thank you po. Meron pa po bang gustong mag-message? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako nga pala yung kuya ni Arlene. Yung kapatid ko po lagi nagpapahatid sa akin sa motor tuwing umaga po Tapos po sa hapon, text niya ako, kuya, nasa cherry na ako, gano'n. Ginagawa ko yun kasi kung napapagod siya, nasasaktan, gano'n. Configuration yata nila. Maraming malaking utang Sa na kanila loob ko kasi sa kanya yung kasi po, cellphone. yung mga anak ko, ano niya po, talagang napaka-bait niya po sa mga anak ko. Kahit anong meron siya, binibigay niya. Pinapakain niya, inaalagaan, tinutulungan sa pag-aaral. Hindi po siya madamot po sa amin ho. Pagka may gusto ko na gamit na nakikita niya na gusto niyang bilhin ko, bibili niya po yun. Sabi niya, kuya, sige orderin mo na.